Praise the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, maraming salamat po muli sa araw na ito. Salamat po sa buhay na muli niyo pong kaloob sa amin. Salamat sa pag-iingat, paggabay, pagsama at patuloy na pagpapala niyo po sa aming buhay. Salamat po na nariyan po kayo lagi upang kami ay gabayan, ingatan sa lahat ng pagkakataon. Kaya naman, kulang ang salita para kayo ay aming purihin, pasalamatan sa iyong walang hanggang kabutihan. Lord, sa hapon pong ito, patuloy kaming humihingi ng iyong gabay, patnubay at pagpapala. Ano man po ang aming mga pagkukulang, una sa lahat kami po ay humihingi ng tawad. Pakalinisin niyo po nawa kami, ang aming isip, puso, ang aming buong pagkatao sa lahat ng uri ng mga kasalanan. Hugasan nawa kami ng kabanal-banalang dugo ng Panginoong Hesus at banal na Espiritu, kayo po ang muli na mangusap sa amin sa araw pong ito. Pagpalain niyo po ang inyong mga lingkod, pagpalain niyo po ang istasyon pong ito, Panginoon, ang K5 o K3 FM, Panginoon. Dalangin namin ang inyong pagsama at pagpapala. Lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa hapong ito, dalangin namin na pagpalain niyo po. Ang may karamdaman, iyon nawang pagalingin. Ang nanghihina, iyon nawang palakasin. At anuman po ang mga kahilingan ng bawat isa ngayong hapon na nakikinig, inyo nawa pong pagpalain at katagpuin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming samo at dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Praise God. God is good. All the time. And all the time. God is good. Magandang hapon, Brother Chris. At magandang hapon naman sa iyo, Brother Erwin. Amen. At sa hapon pong ito, mga kapatid, muli niyong makakasama po ang grupo ng El Shaddai, DWSI Prayer Partners Fellowship International sa programang The Lord is My Shepherd. Ayan. At sa hapon pong ito, dyan lang po kayo, dito lang kami, saan man kayo naroon. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Ayan. Kaya ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo lang po. At nawa pagpalain ni Lord lahat ng ating ginagawa at gagawin sa hapon pong ito. At sa hapong ito, ang inyong makasama, ang inyong kapatid, ka-prayer partners, Brother Erwin Pedernal. At ang ating kapartner, Christopher Palomata. Hallelujah. Amen. May babatiin ka ba, Brother Chris? Sasama natin sa panalangin at pagbati. Babatiin ko lang ang lahat na nakikinig ngayon sa ire. Nawa ay kayo po ay samahan ng Espiritu Santo sa ating pakikinig ng mga banal na salita, kung saan tayo po ay magninilay upang tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ating pakikinggan sa hapong ito. Amen. Ang iyong sister wife, Brother Chris. At binabati ko ang aking sister wife sa kanyang paralan na tinuturuan sa pagdugi elementary school, no? Amen. Na kung siya po ay nakikinig ngayon, magandang hapon at mapagpalang pakikinig sa oras na ito ng salita ng Diyos. Amen. Of course, ang ating mga kasamang manggagawa, especially po ng unang ating punong lingkod, Brother Mike Say Bilarde, po, na kung saan siya ay pinagkatiwalaan ni Lord dito po sa ministeryo ng El Shaddai, DWSI Prayer Partners Fellowship International, po, sa kanyang sister wife, Sister Pidin Bilarde, ang ating assistant servant leader, Brother Michael Bilarde Jr., at ang Bilarde's family, po, si Kong Rene, si si Doc Franklin, si Ma'am Sherry Yambaw, po, at ang lahat ng prayer partners sa buong mundo, po, at lahat ng inaabot ng tinig at himpilang ito ng K3FM, po, ay pagpalain na ba kayo ng lahat ng Panginoon, lalo na po dito sa Diocese of Haro, po, sa pangunguna ng atin pong minamahal na Archbishop Jose Romeo D. Lasso, po, at ang ating pong spiritual director, Reverend Father Johnny Territorio, at lahat po ng kaparian dito po sa Diocese of Haro. Yan, sumaatin po ang pagpapala ng ating Panginoon. At of course,
Sa mga prayer partners, lalo-lalo na po dito sa Miagao chapter. Ano po? Amen. At makakasama niyo po mamaya si Brother Chris sa ating gawain po dyan sa Miagao chapter. Ano po? Praise God. So sa lahat ng mga kapatid nating nakikinig, diyan po sa market, pagpalain po nawa kayo ng Panginoon. At sa hapon pong ito ay ang kapayapaan at biyaya ni Lord ay sumaatin. Ano po? Amen. Ayan, so at sa hapong ito, ayan, meron pa tayong isang bisita. Ayan, ang ating kapatid. Ano po? So, hayaan natin habang siya po ay nagpapahinga ng konti. Praise the Lord. Amen. Ayan, so, at kasama rin po natin ngayon ang ating, sa technical side, ano po, si Brother EJ Ditanoy, ano po. At ang ating pong CEO, Doc Ramil Oy, dito po sa himpilan ng K3FM. Yan. So, sumaatin po ang pagpapala ng Panginoon. At Praise the Lord. dito ang ating kapatid, nakakasama rin, Sister. Mr. Meda po, magandang hapon. Muli po sa lahat ng nakikinig sa hapong ito. Patuloy po tayo nakikinig at bigyan natin ng panahon ang pagpakikinig ng mga salita ng Panginoon dahil marami po tayong makukuha at dito po tayo pupapalain. Kaya po, stay tuned! Amen. 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 Sige, Sister Mila, baka meron kang kasamang gustong batiin yung mga kapatid natin na nakikinig ngayon. Amen po. Dito po, nais ko pong batiin yung mga core group, Sister Lisa Mozones, si Sister Larly Noblisada, si Sister Elizabeth Cabaya, kasama niyo yung mga workers, sila Sister Janet Nobly, si Sister Annalyn Fari, at si Sister Arlene, at marami pang mga workers, at kasama na yung mga choir natin, Brother Erwin, oo, at sa technician si Brother Christopher, at nag-choir na rin siya. At kasama na po mga youth. Amen. Kasama na po pa, brother, yung mga yung nakikinig doon sa BGNP. Muli, magandang hapon sa Happy ating lahat listening, dyan. Lord. Opo. Opo. At saka yung isa rin na pumunta pa talaga sa tindahan ko at nagsabi na nakikinig pala siya ng K3FM, lalo na po pag ganitong program ng El Shaddai. At saka sabi niya nga kahit na doon sila sa pinakamalayong lugar, doon sa dati kong lugar, Brother Erwin, sa pinakabukid, nakikinig po sila sa himpilang ito. Marami Praise the po Lord. pala sila nakikinig. Amen. Po, talagang inaabangan nila yung mga oras na to. So, happy listening po sa inyong lahat. Amen. At Praise the Lord. salamat kay Lord. At binabati ko rin yung aking sister wife, Sister Gines, hello, at ang aming dalawang kids, si Kuya JD at si Kuya JM, at ang aking mother-in-law, si Mama Hoben and Papa Bobot. Yan. So, praise God. At sa hapon pong ito, hindi na natin masyadong pakatatagalin, Sister Mila at Brother Chris. At sa hapon pong ito ay ating tutunghayan yung salita ni Lord, Sister Mila, na pagninilayan po natin. At dito po ay hahanguin natin doon sa Book of Psalm. Psalm chapter 37. Awit, kabanata po ay 37. Psalm 37 verse 4 to 5. Okay, basahin natin, Sister Mila. Okay. Okay. Ano bang lingwahe yan? Tagalog? Pilipino? Tagalog po. Sige po. Tagalog 37, 4 to 5. Salita ng Panginoon nagsasabi na medyo mahaba pa lang 37, 35, 36, 37. Ano po yan? Verse Ito. 4 and Verse 5. 4. And 5. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ng lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Amen. Ihayag niya ng malinaw
na ikaw ay matuwid at makatarungan, kasing liwanag ng sinag ng araw sa katanghaliang tapat. Okay? Okay na po yan. Amen. Yan po. Ito po salita ng Panginoon. Amen. Salamat So, sa Diyos. yan nga po, sinasabi ng Salmo, Kabanatang 37, talatang 4 hanggang 5, no? Amen. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Amen? Amen. Praise God ang salita ng Panginoon. At napakaganda nito, Sister Mila, Brother Chris, Amen po. na ang liwanag ng sinasabi dyan at sinasabi ng salita ng Diyos, so lahat tayo ay gustong lumigaya, Amen. di ba? Amen. Kayong Praise the dalawa Lord. ba gusto niya ring lumigaya? Amen. Siyempre po. Kaya ginagawa natin ang lahat ng bagay, nagtatrabaho, nag-aaral, nagpapamilya. Yung pag-abot ng ating mga pangarap, Sister Mila at Brother Chris, yan ay isa lang ang gusto natin, maging maligaya tayo sa buhay. Amen. Tama. Praise the Lord. Mm. Sige, Brother Chris. Sapagkat andito tayo sa mundo, no, upang yung mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay atin pang patuloy na tangkilikin, no? At patuloy na mahalin sapagkat ito po ang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ikaw, Sister Mila, ano ba ang nagpapaligaya sa iyo? Sa ngayon po, yung talagang napapaligaya sa akin ay yung presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Kasi po sa presensya ng Panginoon, nawawala yung lahat, yung talagang kaligayang tunay, joy, no? Talaga pong maramdaman mo, brother. Wala ka nang hanap-hanapin pa. Opo, kasi sabi nga niya yung kaligayahan sa Panginoon mo lang matatagpuan at kanya rin ibibigay yung nais mo pag ito hinanap mo. Kaya po nauna na nasumpungan ko ang Panginoon, tunay po na wala ka nang hanap-hanapin pa. Parang kanta lang yun. Amen. Wala na. Praise the Lord. Hanap-hanapin pa, Panginoon. Di ba? Andyan na po lahat. So, yan po, of course, yung mga bagay sa mundong ito naman talaga ay nagbibigay din ng ligaya. Amen. Amen. Di ba? Halimbawa, nagtrabaho ka tapos kumita ka ng malaki, sasaya ka naman talaga rin. Kaya lang, yung kasiyahan yan ay, kaligayahan yan ay temporal. Amen. Parang ganito, merong isang Sister Mila, Brother Chris, merong daw isang namamalimos. Magpapasko yun, tama-tama, magpapasko na. Ngayon, bulag, andun siya sa may gate ng simbahan. Tapos, nag-prayer request siya. Sabi niya, Lord, makatanggap lang ako ng 5,000 ngayong araw na ito. Masayang-masaya na ako. Praise the Lord. Ay bulag siya. Paano niya nalaman? So hindi niya alam merong isang mayaman na nakatabi sa kanya. Amen. Na napakinggan yung sinabi niyang, Lord, magkaroon lang ako ng 5,000 ngayon sa kanyang pamalimos. Masayang-masaya na. Narinig na yun ng mayaman. Sabi niya, ano sabi mo? Sabi ng mayaman, sabi niya, magkaroon lang po ako ngayon ng 5,000. Masayang-masaya na ako. Ganun ba? Dahil mayaman siya, kumuha siya. Ito 5,000. Di, masaya siya. Amen. Masaya siyang tinanggap yun. Praise the Lord. Kaya lang, nung pagdating nga sa kamay niya, na-realize niya, sabi niya, sayang, kung ginawa ko sanang 10,000. Praise the Lord. Di ba? Amen. So sabi niya 5,000 lang, pero nung nasa kamay na niya, biglang tumaas. Di ba? Amen. Kaya yun po, yung kaligayahan ng mga bagay sa mundong ito, yung hatid niyan is temporal. Amen. Pero yung kaligayahan na bigay talaga ng Panginoon ay hindi mo kayang ipaliwanag, Brother Chris. Amen po. Sapagkat ang kaligayahan na ibinibigay sa atin ng Diyos ay kaligayahan na walang katapusan. Amen. Kung dito po sa mundo ay mayroong kaligayahan na limitado lang, pero sa Diyos ang ino-offer niya sa atin, kaya siya pumunta dito sa ibabaw ng lupa upang turuan tayo na
kung saan yung tunay na kaligayahan ay nandoon sa kanyang kaharian. Walang katapusan kung tayo po ay makakapasa sa mga pagsubok sa mundong ito na ating dadanasin. Sister Amen. Mila. Sister Mila, ano nga ba yung Yung delighting in the Lord? Sabi dito, pakinggan po natin. Sabi niya, delighting in the Lord is a person who delights in the Lord has righteous desire. Amen. Yung tao pala na naghahanap ng kaligayahan sa Diyos, ang kanyang desire ay yung matuwid. Matuwid. Matuwid na buhay, matuwid na hangarin. He will not desire anything that springs from selfish desire. Amen po. So hindi siya naghahangad nung makasariling hangarin. Kundi ang hinahangad ng taong naghahanap ng kaligayahan sa Diyos ay yung katuwiran. Amen. Nalala niyo yung sabi ni Lord sa Matthew chapter 5. Nasabi din, blessed are hunger and thirst, Yes. for righteousness they shall be filled. Mapalad ang mga nauuhaw at nagugutom sa katuwiran, sila'y bubusugin ng Diyos. Amen. Totoo po yan, Brad, no? Ha? Kasi po, lalo na sa ngayong panahon, totoo nga marami tayong desire. But, ang delight is difference from desire. Kasi yung delight po ay may kasamang pag-ibig. Yung pag-ibig na mula sa puso na nagkaroon po ng kabanalan at katwiran. Na ito po, pag ito po yung sinunod mo, tunay nga po, ito po ay nanggaling sa banal na espiritu. Na ito po nagtutulak sa iyo na gagawa ng karunungan at kabanalan dahil po sa desire ng puso mo na maibigay mo ang nais ng Panginoon at nais ng kapwa mo. Amen. Amen. Kasi po, kung pag talagang nagdi-delight ka, wala ka na po ibang hangarin. Yun po. Alam niyo po, isa sa meaning ng delight is supreme happiness. Amen. Supreme happiness. Ano po, ibig sabihin nga po, yung walang sukat na kaligayahan. Amen. Ibig sabihin, hindi yan nasusukat ng kayamanan, hindi siya nasusukat ng tagumpay. Amen. Ibig sabihin, ano man yung estado ng iyong buhay sa mundong ito, may pera o wala, yung saya mo kakaiba. Amen. Praise the Lord. Nakuha mo Ito po man yun. yung pangarap mo o hindi, masaya ka. Masaya ka pa rin. Kaya nga supreme Amen. happiness. So, kaya po, sinasabi rin dito, Sister Mila, Brother Chris, ay, to delight in the Lord is to enjoy all the blessings that we find in Him. This delight is found in the secret Amen. time has to spend in God's presence. Yun yung sinasabi mo, Sister Mila, na kung gusto mong sumaya sa piling ni Lord o sa masumpungan yung kasiyahan sa Panginoon, kinakailangan pala maglaan ka ng oras at panahon sa piling ng Diyos. Amen. Brother Chris. Sapagkat ang tunay na ilaw talaga, kaligayahan ng tao ay nanggaling sa Diyos, hindi sa karanyaan sa mundong ito. Sapagkat sabi nga, mag-aral ka man sa mga magagaling na mga school, no, sa mga private, pero hindi mo masusumpungan yung tunay na karunungan ng galing sa Panginoon. Yung liwanag talaga ng galing sa Diyos, sapagkat ang liwanag ng galing sa Diyos ay nagagaling sa salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng karunungan, kabanalan, lalo't higit, sapagkat ang kabanalan na ito ay maghahatid sa atin, no, sa buhay na walang hanggan, no, patungo sa ating Panginoon. Sapagkat Amen. maraming tao sa panahon natin ngayon na naglalakbay sila sa kadiliman, hindi nila alam ang kanilang mga hinahanap, no. Walang katapusan na paghahabol sa kayamanan pero hindi naaabot, sister. Sister Mila. Amen po. Totoo po yun na Brad, no? Ang tunay kasi na na nahangarin ng taong mayroong delight o Kaligayahan sa Diyos. sa puso. Oo. Na sa Panginoon ay yun talaga yung mag-spend ka ng time sa Panginoon. Kasi pag hindi mo na-spend ang time mo sa Panginoon, maari po na magkaroon ka ng time na wala sa presensya at wala sa kalooban ng Panginoon, wala sa katwiran at kabanalan ng Panginoon. Maari po magkaroon po kayo ng ano ba tawag diyan, ng mga hindrances
Mhm. sa mga kaligayahan na nais mong makamtan, na kung saan yung pag-delight mo sa Panginoon ay nawawala po. Kaya Mhm. kailangan po talaga na mag-spend ka ng time and maglakad ka ng ayon sa kalooban ng Panginoon, Amen. maglaan ka ng panahon para gawin mo ang nais ng Panginoon. Kasi ito po talaga ang tunay na kaligayahan, brother. Yung Amen. gawin mo ang kalooban ng Yes, Panginoon. oo. Praise the Lord. Amen. Kaya sabi dito, Sister Mila, Brother Chris, the Amen. most important thing is to glorify God and enjoy Him. Amen. Yun yung pinakamahalaga. Amen po. Ibig sabihin, talagang makukuha mo yung supreme happiness, Yes. Amen. no? Extreme happiness kapag ang Diyos ay naparangalan natin at na-enjoy natin yung presensya ni Lord. Amen po. At sino yung mag-i-enjoy nun? Eh, hindi yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Amen. Brother Chris. Sapagkat alam niyo po, ang karunungan kasi ng sanlibutan ito ay taliwas, no, sa karunungan ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos na hanapin natin yung karunungan ng Diyos upang masumpungan natin talaga yung tunay na karunungan, sapagkat ang sabi nga po dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos, no? Kaya kailangan natin na hanapin yung tunay na karunungan, sister. Amen po. Talaga po kailangan natin hanapin ang karunungan, pero yung karunungan ay masusumpungan sa patuloy na pakikinig ng salita ng Panginoon. Ito po yung nagbibigay sa atin ng tunay na kaalaman kung paano sundin ang kalooban ng Panginoon at makamtan ang tunay na kaligayahan kasama ng Panginoon. Amen. Amen. Okay, sinasabi pa rito, delighting in God is what makes seeking to glorify Him a pleasure. Amen. When we have discovered this, we will know that there is no satisfaction to be found in seeking other things in place of God. Amen po. Hindi daw natin masusumpungan sa anumang bagay yung kaligayahan at wala tayong pwedeng i-replace or ipalit sa Panginoon para tayo'y maging masaya. Amen. Diba? Kaya nga, dun sa kantang, di ka maikukumpara Yes po. sa kahit na kanino pa man. Amen. Maihahambing mo ba yung creator sa creation? Hindi po. Diba? Kasi ang supreme at saka superior ay yung sa creator lang. Kaya, tsaka, pwede mo bang ihambing yung blessing sa blesser? Hindi rin po. Diba? Amen. So, kaya kung ang kaligayahan lang natin ay hanggang blessing, kulang. Amen. Kulang po. talaga. Kaya dapat ang totoong enjoyment natin ay dun sa blesser. Amen. Sino yung blesser? Si Lord. Amen. Amen. Tayo, creator, creation lang tayo. Tapos yung mga bagay-bagay sa mundong ito ay creation din ni Lord. Amen. So, kapag minahal natin higit sa Diyos yung mga bagay sa mundong ito, ay kulang yung ating kasiyahan. Amen. Bakit? Kasi lahat yan mawawala eh. Amen po. Pero si Lord, Hindi. hindi mawawala. Kaya Amen. wala tayong pwedeng ipalit. Yes. Wala tayong pwedeng ikumpara. Totoo po yun. Wala tayong pwedeng ipantay sa Diyos para tayo maging masaya. Amen. Diba? Amen. Praise the Lord. Totoo Amen. po. Totoo po lahat na yun. Diba? Talaga po. Oo po. So, true pleasure from created things comes through delighting in God. Ibig sabihin, mai-enjoy mo lang yung mga bagay na nilikha ng Diyos kapag ang kaligayahan mo na ay ang Diyos. Amen. Di ba ngayon, nai-enjoy natin yung blessing kahit maliliit na blessing, Sister Mila at Brother Chris, dahil ang Diyos na mismo yung kasiyahan natin. Amen. Unlike noon na nag-i-enjoy lang tayo sa blessing, pag konti lang yung kasiyahan. Amen. Diba? Pag marami, pero ngayon makonti o malaki na blessing, Masaya na po. tayo ay satisfied. Amen. Hindi dahil dun sa natanggap natin, kundi nakikita natin si Lord naririyan na patuloy na nagbe-bless ng buhay Amen. natin. Amen. Brother Chris. Amen. Totoo po Amen. yun, Brad, no? Mm. Kasi po, kahit na maliit yung matanggap mo, kasi alam mo na, ito po'y mula sa Panginoon. Amen. Happy ka pa talaga. Happy ka. Opo. Pero kung ano, anong You are noon, grateful.
Meron kang Amen. grateful heart. Amen. Noon na wala ka pa sa Panginoon, kahit gaano kalaki nang natanggap mo, pero wala ka pa rin satisfaction at parang hindi ka happy. Hindi mo ma-appreciate. Mm-mm. Yes, ang mga maliit na bagay. Mm-mm. Amen. Kaya nga po, sinasabi rin dito, kapag ang Diyos ang kaligayahan natin, mga kapatid, sabi dyan, even affliction and adversity are sweetened for the soul that seek its delights in God. Amen. Kahit daw yung mga karamdaman, kahirapan, mga pagsubok ay nagiging matamis. Amen. Ini-enjoy No? mo kasi. Oo, nagiging sweet. Amen. No? Dun sa kaluluwa natin, sa soul natin, dahil sa ang kaligayahan na nga natin ay ang Diyos. Amen. Amen. Opo. Naalala niyo po yung minsan yung mga alagad, alam niyo, nung kasagsagan ng persecution sa mga apostle sa Book of Acts chapter 5 if I know. Diyan sila ay binilanggo, Amen. nilitis. Tapos bago sila palabasin, hinagupit sila. Amen. At alam niyo po, yung salitang hagupit hindi basta 'yon. Ano po, yun ay talagang ang humahagupit dun mga soldiers talaga. Tapos No? naman. Oo. So ngayon, pagkatapos na sila'y litisin, ibilanggo, tapos hagupitin, nung sila'y palabasin, sabi doon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Glory to God. Tuwang-tuwa, no? Sabi dito sa Acts chapter 5, sabi dito, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Nilisan ng mga apostol ang Sinedrin at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. Araw-araw nagpupunta sila sa templo, sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Hesus Kristo. O, tingnan niyo. Praise the Lord. Amen. Di ba? Ano nilait sila, hinagupit pa, kinulong pa. Pero sabi dun, paglabas nila, galak na galak. Amen. Tapos sabi dun, araw-araw pa sila sa templo. Siguro kung sa atin yun, hindi na ako magsisimba. Di ba? Hindi na ako mangangaral. Oo. Pero ito niyo po, dahil nga po, ang kaligayahan ng mga apostol ay ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kahit dumanas sila nung suffering na yon, ng persecution na yon, they are enjoy. Amen. Di ba? Masaya pa rin sila. Alam niyo, yung mga ganong moment ang masarap sa buhay natin na Amen. maranasan. No? Amen. Sister Mila. Even po, alam mo kasi, Brother Chris and Sir, no? Every time nga nagkaroon po kayo ng every time nagkaroon po ako ng sufferings, alam ko po na nakikihati ako sa ginawa ni Kristo. At ito po yun yung enjoy. Na-enjoy ka kasi alam mo na si Jesus ay nakapagtagumpay at kasama ka rin niya at alam mo, mapagtagumpayan mo rin ang lahat ng bagay na na-encounter mo, lalo na pag nasa persecution o mga problems o anything nga ma-encounter mo sa buhay, nakasama mo si Kristo. Alam mo kasi, pag ito po ay napagtagumpayan, happy ka kasi alam mo, naka-level up naman ako in terms of maturity, in terms of spiritual. At least alam mo na medyo nagkaroon ka ng medyo malakas-lakas ka na ng kaunti in terms sa mga pagsubok. Ito po yung nais ko na every time nga naka-encounter ako ng mga trials, sabi ko lang po, nawa po'y patatagin ako sa gitna ng mga trials. Amen. Kasi po, ito po ang nais natin na mapagtagumpayan. Mas masarap kasi yung pag napagtagumpayan mo ang mga na-encounter mo eh. Amen. Lalo na pag sa Panginoon, at nagagalak kang makita at maramdaman na napagtagumpayan mo pala sa gitna ng ganyang mga pagsubok, dahil nakita mo palagi outward positive na si Jesus nga ay mananagumpay. Mhm. Amen. Amen, Brother Chris. Yes.